ay hinati ko po siya sapagkat hindi po talaga kakayanin ng ilang minuto lang. So, our title for today, The God's Revelation, Hope for All, My Church. Amen? Sino rito yung love na love niya ang iglesia ng Panginoon? Amen? So, sino rito na tinuturing niya na pamilya, na tahanan ng iglesia ng Diyos? So, mga kapatid, before anything else, I want to thank God sapagkat binayaan kami ng Panginoon ng isang automatic na washing machine. Kaya alam mo ba kung magkano yan? Konti lang naman. Hingi tayo kay Lord para mabigyan tayo. So, actually yung washing machine, andun pa sa Taytay Rizal. Wow. Tapos isang second hand na refrigerator. Wow. Pero hindi po naman namin yun, binili rin namin yun. Konti nga lang, konting halaga nga lang. Pero yung washing machine, binili rin namin, pero konti lang. Hindi nila yung tipong overpriced talaga. So talagang purihin ng Panginoon at ang Diyos ay marunong. Amen? So sabi ko nga dun sa asawa namin na yung isa naming silang washing machine, kasi meron kaming disciples na nagsisikap talaga sa buhay. Talagang kahit anong trabaho, ginagawa niya para sa pamilya niya. Namumuhay talaga siya ng matuwid. Ang pinaka-wish ng kanyang asawa ay magkaroon ng washing machine. Tuwing magkagawain kami sa bahay, alam mo yung washing machine na yan, pinagpipray ng asawa ko yan, yung ganyang washing machine. So nag-usap kami ng mag-asawa, ibigay na lang natin. Amen? Kasi luma na yun eh. Yun yung pinaglumanan kasi merong paparating na bago si Lord. Amen? At kahit sa inyo, merong paparating na maganda, maayos, bago si Lord. Amen? So, hope for all, my church. Three things the Bible says about the church is number one, family. Amen? So, tatlong bagay na pinicture ng Biblia ang simbahan as a family. Amen? Kaya, pag ang kapatid mo ay nalayo sa iyo, nami-miss niya ang kanyang pamilya. Parang dati lang, mga kapatid, nung nagtatrabaho po ako sa Okada, Manila, pag nalayo ako rito, parang nakakamiss umuwi ng bahay. Hindi para mamiss ang aking mga magulang, hindi mamiss ang aking mga kapatid. Amen? Umuwi ako. Para, sabi ko, uuwi ako. Kasi gusto ko makita si Nanay Paz. Hello, Nanay Paz! Gusto ko makita si Ate Carol, si Ate Ro, si Pastor, lalo higit sa ating mga leader. Amen? Kaya wala pa kasi akong asawa, sorry lang. No, hindi pa kita namin miss noon. Kasi wala, binata pa ko rin. Si Brother Pax, Pastor Jim, lahat kayo namin miss ko kasi pamilya tayo eh. Amen? Tayo pong lahat ay pamilya. Hindi man tayo magkakadugo, pero sa mata ng Panginoon, tayo ang kanyang katawan at kanyang pamilya. Amen? So, 1 Timothy chapter 3, verse 15. 1 Timothy chapter 3, verse 15. Chapter 3, verse 15, the Bible says, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na halili at saligan ng katotohanan. Ano ang bili ni Apostol Paul kay Timothy? Malaman ang pag-uugali. Bakit? Katulad po sa bahay, mga kapatid, iba-iba po ang pag-uugali ng kaanib ng iglesia ng Panginoon. Merong madamot, may mabait, may tamad maglingkod, may masipag. Amen? Merong mapagbigay, merong masipag, merong maaasahan, meron din naman hindi. Alam niyo mga kapatid, so, napakagandang ituring natin ang iglesia ng Panginoon as a family. Bakit?
Alam niyo mga kapatid, the church, ang simbahan, ang tingin ng maraming tao at kahit sa atin, sa sarili natin, pag minsan may natingin pa sa simbahan, mga banal yun, yan yung mga taong binago ng Panginoon. Amen? Yan yung mga taong kailangan ng biyaya ng Diyos. Yan, nandyan yung mga taong kailangan ng pagmamahal ng Diyos. At diyan yung mga taong kailangan nila ang Panginoon. Amen? Nasa loob ng simbahan. Pero mga kapatid, mas maganda na ituring ninyo ang iglesia ng Panginoon hindi lang para iglesia, kundi para pamilya o tahanan. Bakit? Kasi ganito po mga kapatid, na kung saan ang tahanan ay madumi, na kung saan ang tahanan hindi lamang madumi, merong mga pangit na pag-uugali, pero ang tendency nito mga kapatid, kahit kailan, hindi ka dyan iiwan. Amen? Amen po? Parang sa pamilya, maya-maya magkagalit kayo, pero mamaya susuportahan kayo. Ha? Parang sa pamilya, maya-maya, tamad na tamad na mag-ipit, magbubulyawan kayo, pero hanggang dun lang yon, mamaya ikikare ka niya, i-comfort ka niya. Parang sa pamilya, sasabihin ng nanay mo, ano ba kayo mga bata kayo? Ang tamad-tamad nyo, di man lang kayong umikilos rito. Doon lang siya galit. Pero after that hours, mabait na siya, hahainan ka niya, aasikasuhin ka niya. Amen? Pag sa church kasi mga kapatid, pag ang tingin ng ibang tao, for example ako, kapatid niyo sa Panginoon, pag ako ba nagkamali, di ba? Kasi may mga kapatid tayong, pero wala nito sa door of faith, ha? Doon sa ibang church. Pag ako nagkamali, bibigyan na nila ng diin yun. Sasabihin nila, why, banal pamandin. Lagi-lagi pamandin sa simbahan, naglilingkod pamandin. Bakit ganyan siya? Sinasabihin na siya ng masamang espiritu. Kaya tayo natitison. Amen? I recommend the Church of God, ituring natin tahanan at pamilya. Amen? Na kung saan, magkamali ka man, mamahalin ka pa rin niya. Naalala ko tuloy si Shahira. Sumagi si isip ko Shahira. Sabi ng mama ko, ang tamad-tamad din niyo sa bahay. Pero sipag-sipag niyo sa simbahan. Dati nung binata pa ako, sabi ni Shahira, aba, hindi ako. Si Kakala ako yun. Sabi naman ni Bunso, ikaw nga hindi ka naglilipit. Sabi ni Bunso, gano'n, nagkano sila. Sabi ni Shahira, magaling kasi si Shahira eh. Talagang may utang madalino. Sabi ni Shahira, kahit kailan, hindi mangyayari mama yung sinasabi mo sa akin. Sabi ni mama, ikaw na bata ka, sasagot-sagot ka pa. Sabi naman ni Shahira, paglalaman mo yung sinabi ko, kahit kailan, hindi mangyayari yung sinasabi mo sa amin. Bakit? Sabi ni mama, kasi ang sabi mo, masipag ako sa simbahan, tamad ako sa bahay. Pero sabi mo, mama, pero ang akin, tamad ako sa bahay, tamad rin ako sa simbahan. Sana, alala ko tuloy, no? So, diretso tayo mga kapatid, ituring natin sa pamilya. Na kung saan, kahit nagkamali ka, itutuwid ka. Kahit bumagsak ka, ibabangon ka. Bakit? We are all the child. We are all the daughter and the son of highest God, na kung saan tayo nagkakaunawa. Amen? At pamilya tayo. Sabihin mo sa katabi mo, pamilya tayo. Number 2, the Bible says about the church, fellowship. Na? Fellowship. Nagsasama-sama tayo dito. Kaya takang-taka ako sa mga believer na kung saan mga kapatid, pagkatapos ng service, atang umuwi. Gustong-gusto ng mauna. Hindi man lang makipagpuluspan sa kapatid mo sa Panginoon. Amen? Nakaka-relate po ba? Na parang pagkatapos ng service, tayo na. Parang gusto mo agad sumbat, hindi ko na mauna. Na? Kasi nga, we are fellowship. Kailangan nating magsama-sama outside and inside the church. Amen po ba mga kapatid? At the Bible says,
about the church because the Bible picture as a fellowship. 1 John chapter 1 verse 3. 1 John chapter 1 verse 3, pinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisasama at sa kaniyang anak na si Jesucristo. Amen? At hindi pa yun mga kapatid. Meron pa rin sinasabi ang Biblia sa aklat ng Acts chapter 2 verse 42 na para sa fellowship na itinuturing ng Biblia na ang Iglesia ng Panginoon ay fellowship. Sa Acts chapter 2 verse 42, ganito po ang sinasabi mga kapatid. Nananatili sila at itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Amen? Fellowship po tayo. Kaya kapag after ng pwede mo silang kumustahin. Kumusta ka na? Ikaw ba ay nahihirapan? No? Kasi nga, mga kapatid, magpapamilya tayo rito. Walang ituturing na iba, walang ituturing na pangit, walang ituturing na mahina. Lahat tayo ay anak ng Diyos, lahat tayo ay may kakayahan, at dahil sa inyo, sa inyong mga panalangin mga kapatid, kaya ang bawat isa ay nakakapagpatuloy at nagtatagumpay sa hamon ng buhay. Amen po? So, number 3, ships. The Bible picture as a church, picture the church as a ships. No? So Psalms 100 verse 3, pinicture yan na ang simbahan ay tupa. No? Tapos mga kapatid, sa John chapter 10 verse 10, especially to 14, ang sabi rito, ang magnanakaw ay pumunta rito para magnakaw, manira, pero magwasa. Pero ako, naparito para bigyan ka ng buhay na kaya-haya. Amen? Ano ang sabi roon mga kapatid? Na ang magnanakaw, naparito para manira, magwalwal, magwaldas, mangwasa. Pero ang sabi ni Christ, I have come to save you. Amen? Sabi ng Panginoon, I have come to prosper you. Sabi ng Panginoon, I have come to bless you. Sabi ng Panginoon, I have come to give you life and abundantly. Amen? So, masarap ba yung pangako ni Lord? So, mga kapatid, diretso natin yung verse sa John chapter 10, verse 10 para lubos po natin maunawaan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, manira, naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay. No? Ang tupa, tayo yun, church. No? Upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na isang buhay na masagana at ganap. Amen? Sarap ng pangako ni Lord. No? Ako ang mabuting pastol. So, next time, after this schedule, tatapin ko sa inyo kay Jehovah Rohi. Kasi ito pong dalawang preaching na to, magkadugtong to eh. Pinaghiwalay ko lang, inuna ko lang talaga yung church. No? Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kaniyang buhay para sa kaniyang mga lupa. Amen? Sa 12, ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa, palibhasan, hindi sila pastol at hindi kanya ang mga ito, kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Talagang si Lord kung magsalita in reality. No? In reality. Bakit? Subukan mo ang isang mag-aalaga kahit lang sa baboy, mga kapatid. Pag hindi siya may-ari at hindi siya yung tunay, hindi niya pagmamalasakitan yung kanyang mga alaga. Amen? Natutuwa nga po kami ron sa alaga naming hayop, yung nanganak na biik.
No? So yung talagang yung isa naghihingalo na. Pero dahil kami yung may-ari, no? May-ari rin yung aking may bahay, talagang pinipilit niyang mabuhay. Sinusupsupan na ng tsupon, naka-incubate na, pinipilit niya. Pero bandang huli, nawala. Nawala, namatay, iniwang ka na. Parang yung mga manliligaw lang yan eh. Pagkatapos kang pakinabangan, iiwan ka na. Amen? Pagkatapos kang pakiligin, iiwan ka na. Pero sabi ni Lord, ano sabi ni Lord? Ako, handa kong ialay ang buhay ko para bigyan ka ng buhay na ganap at kaaya-aya. Amen? Sabi pa rito sa 13, tumatakas siya palibasang bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Sa 14 at 15, ako ang mabuting pastol kung papaanong kilala ako ng Ama at siyang kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Sino ritong nakakakilala kay Lord? Amen. Ibig sabihin mga kapatid, tayo lahat tupa ng Panginoon. Ito ang pinaka-importante mga kapatid na lagi namin ipinupush kahit yung mga leader natin, mga tagapanguna natin, yung personal na relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Hindi mo kasi mauunawaan yung kung sino talaga yung Diyos na pinaglilingkuran mo kung wala kang malalim na personal sa Kanya. Amen? So, kung sa sarili natin tayo ay sheep of God, kailangan meron tayong malalim na relasyon sa Panginoon. Question: how every believer united as one church? Amen? How every Christian united as one church? Paano ba tayo kumikilos bilang iisang simbahan? Kung maraming taong marireklamo, kung maraming tao pag sinabi ng leader, ang daming cheche-kureke. Amen? Pero wala rito nun. Amen? Lahat tayo sumusunod sa leader natin. Amen? Lahat tayo nagpapasakop sa leader natin because we honor our leader. Kasi ang tagapanguna natin, siya lang naman yung nilagay sa atin para pamunuan tayo. Para bigyan tayo ng magandang instruction. Amen? Amen po mga kapatid, nagkakaintindihan po ba? Bigyan ko kayo ng illustration. Sa 1 Corinthians chapter 12, andyan yan. Chapter 12 verse 14 hanggang 27. Hindi na natin babasahin. Basahin ko na lang kapatid. No? Bigyan ko kayo ng isang illustration sa Bible kung paano nagagamit ang iglesia sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Pwede ko bang tawagin rito si Kuya Jeff ni Ate Mick? Ate Mick, tapos si Kuya Jeff. No? So, mga kapatid, itong si Kuya Jeff, dito ka. Yes, sir. Itong si Kuya Jeff, anong ministry mo? Drummer. Tama? Si Ate Mick, kids ministry. Amen? Tama ba, Ate Mick? Ikaw po mahilig sa bata? Tatlo na sila. Di ba? Hindi siya mahilig sa bata. Ikaw, Ate Mick, mahilig ka ba? Marunong ka ba mag-drums? Hindi siya marunong. Di ba? Magkakaiba ng kapasidad, pero tinatawag tayong church. Anong ibig sabihin nun? May kakayanan siya, nawala siya. Bakit? Kapag siya mag-alaga, baka ikaw na bata ka, tigas ng ulo. Joke lang, ha? Si Kuya Jeff lang naman ang meron tayo rito sa church. Parang ayaw sa'yo ng mga kapatid natin na repent. Si Kuya Jeff lang naman ang meron tayo, si Ate Mick lang naman ang meron tayo, na kung saan ginagawa yung part nila as one church. Amen? Salamat Kuya Jeff, salamat Ate Mick. Naunawaan niyo po yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 14 hanggang 27, na sabi roon, kung sabihin ng paa na hindi ko gagawin yan kasi hindi naman ako kamay. Kung sasabihin naman ng kamay, hindi ko naman gagawin yan sapagkat hindi ako mata. Mga kapatid, kung hindi tayo kikilos bilang isang katawan ni Kristo na isa,
parang chinap-chap natin si Lord. Kung magre-reklamo tayo lagi sa mga revelation ni Lord, na kung saan ibinibigay sa mga leader natin, at panay ang reklamo natin, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, parang chinachap-chap natin yung katawan ni Lord. Bakit? We are the body of Christ. Amen? We are the body of Christ na kung saan kailangan kikilos tayo bilang isa. Alam niyo ba yung kapangyarihan ng marami? Ha? Matagal nyo lang naririnig itong example na to sa walis tingting, di ba? No? Pag hayapay ng walis tingting, talbog ang mga basura, pero subukan yung isa. Alam nyo sa walis tingting, isisimbol ko yung sinto, yung parang belt niya, na si Lord. Na kung saan yung buklod niya, pinagbubuklod niya tayo para kumilos tayo at marami tayong magtrabaho para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Amen? So, kailangan natin mag-move as one church. Kailangan natin ng unity. No? Kailangan natin yan, mga kapatid. No? So, 4 things that you can do inside your church as one family. No? Number 1, involve yourself to church. Napakahirap siguro sa isang pamilya na ang nanay mo ay lumipat na pala yung pamilya mo ng titirahan, pero ikaw hindi mo alam. Amen? Masakit po ba yun? Naalala ko dati nung ako ay nasa Dalandong Stone pa naninirahan. Yung Dalandong Stone sa Pantilan. So, ilang month akong hindi nauwi sa amin. So, hindi ko alam na nagkakasakit na pala yung magulang ko, na marami na palang nangyayari sa bahay. Pero ako, hanggang panay kalukuhan lang ang ginagawa. Na parang hindi na nila ako pamilya, parang wala na. No? Take note of this, mga kapatid. Involve yourself to your church. Lahat tayo workers. Amen? Lahat tayo leaders. Alam niyo mga kapatid, I'm proud to all of you na kung saan kitang-kita ko na hindi niyo pinapabayaan ang iglesia na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Nakitang-kita ko na handa ninyong ibigay ang lahat para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Nakitang-kita ko yung effort nyo, yung care nyo, yung love nyo dun sa church. No? Alam ko mga kapatid, hindi lahat kayo napapasalamatan ng leader natin. Pero kitang-kita ko sa puso nila, at ramdam na ramdam ko sa puso nila. Kasalamat. Dahil merong Hyacinth, merong Kuya Pax, merong lalo na si Ate Pearly, Ate Arlene, si Nanay Paz, yan, lahat kayo, si Pastor Jim, Pastora Carol. Alam niyo mga kapatid, I'm very proud to all of you na kayo ang aking kapatid sa Panginoon. Amen? Kaya we must involve ourselves to the church. Bakit? Napakaganda mga kapatid na nagkakaalaman tayo. Napakaganda na alam natin ang ginagawa ng bawat isa sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Tulad na lang mga kapatid nito na proud ako sa inyo. Yung pagpapagawa natin kasi sa taas, talagang nagtutulong-tulong tayo. Amen? Nag-e-effort tayo. So actually, dati may mga naitanim na tayo dyan eh. Pero dinadagdagan pa natin kasi nga para talaga matapos. Yun yung pagkilos ng isang church. No? Na kailangan involved tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa loob ng iglesia ng Panginoon. Amen? Sa Ephesians chapter 2 verse 19 hanggang 22. Ephesians chapter 2 verse 19 hanggang 22. The Bible says, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y tinayo ng pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan
Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Amen? Malinaw po mga kapatid na hindi na tayo dayuhan. Hindi na tayo taga-ibang bansa. We care for each other. We love for each other. Kailangan involved tayo. Yung sarili natin, involved kung saan yung iglesia natin kinabibilangan. So number 2, kasi 4 points lang to mga kapatid. Pray for your church. Amen? Ulitin ko mga kapatid. Pray for your church. Mga kapatid, di ko alam kung bakit ko sasabihin to. No? Listen to this. Hindi nyo magagawang ipanalangin ang iglesia ng Panginoon kung yung sarili mo mismo hindi ka natutong manalangin araw-araw sa Panginoon. No? Lagi mong tatandaan mga kapatid na ang iglesia na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kailangan mo yung ipanalangin. Bakit? Na kung saan walang-wala ka, na kung saan dapang-dapa ka, na kung saan hulog na hulog ka, ang kapatid mo sa Panginoon ang may kakayanang umunawa at tumulong sa iyo. Kaya dapat natin silang ipanalangin. Amen? Sino nananalangin dito para sa simbahan natin? Amen. Amen? Panalangin natin yan araw-araw. Kahit tapos na yung taas, ipanalangin natin yan. Kahit marami nang nagbago, panay pagpapala lang ibinibigay ni Lord sa church natin, patuloy natin ipanalangin. Mga kapatid, napakamakapangyarihan ng panalangin. Alam niyo ba, meron binabanggit sa Biblia sa Mateo chapter 18, verse 18 hanggang 19, na kapag ang dalawang tao o tatlong tao nananalangin, kung anong maisakatuparan dito sa lupa, susundin ng langit. Amen? Naunawain po ako? Na pag sinabi natin dito, ipinanalangin natin dito, Panginoon, in the name of Jesus, matatapos ang taas. Ang langit susunod sa panalangin natin. Naniniwala po ba kayo ron? Bakit? Sabi ng Panginoon na? Huwag kang titingin sa kung anong kalalagayan mo. Tumingin ka kung anong sinabi ng Diyos na pangako niya sa iyo. Sabi ng Panginoon, kung merong 2 o 3 nagkatipon na pinahintulutan nyo rito sa lupa, papahintulutan sa langit. Hindi nyo na problema yung mga panalangin nyo. Si Lord lang may problema nun para ibigay sa atin sa tamang pagkakataon. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Naunawain po mga kapatid. So, number 3, serve your church. Kailangan nating paglingkuran ang ating simbahan. No? So, meron pong binabanggit sa aklat ng Colossians, chapter 3, verse 22 hanggang 23. I think this is general. Hindi lamang sa trabaho, this is general. Hindi lamang sa pagtatrabaho natin, pagpapasakop sa mga boss natin, kundi ang ibig sabihin din, I think, naniniwala ako mga kapatid na patungkol rin ito sa loob ng iglesia. No? Sinasabi roon mga kapatid na, basahin po natin. Colossians chapter 3 verse 22 hanggang 23. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakikita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat na may takot sa Panginoon. No? Lagi natin tatandaan na gawin mo ang mga bagay hindi dahil sa mga taong nakakakita sa mga ginagawa mo. Kaya mo ginagawa ang isang bagay, kaya ka naglilingkod sa Panginoon dahil ginagawa mo ang lahat para sa Diyos. Hindi para kay pastor, hindi para kay pastora. Ginagawa mo ang mga bagay-bagay para sa Panginoon. Part na yon na matutuwa yung mga leader natin. Pero lagi natin tatandaan, sa tuwing gagawa ka ng para sa Panginoon, lalong higit na natutuwa ang Diyos sa mga ginagawa mo. Amen? Sapagkat ang tinitignan ng Diyos ay ang puso. May example ako dyan mga kapatid. Doon sa site na pinagtatrabahunan ko, meron kami roong foreman. So, syempre, siya yung pinagkatiwala ng engineer namin
ikaw ang pamahalaan mo to. Alam nyo, lagi siyang nag-demand ng malaking sweldo. Ma'am, kailan nyo ba ako i-increase yung rates ko? Demand siya ng demand. Pero alam nyo ba mga kapatid, kung paano siya kumilos doon sa loob, ako mismo kasi nakakakita eh. Hindi na nagbabantay sa tao, inaasya na yung responsibilidad niya sa iba. Kaya ito namang engineer namin, hindi siya ma-increasean. Amen? Hindi siya, bakit? Kasi nakikita nung tagapanguna, nung engineer, nakikita nung namumuno na hindi siya worth it pagkalooban ng ganon sa ine-expect niya. Tayo kaya-kayang pa-increase ni Lord? Parang, kaya-kaya pa tayong pa-increase ni Lord? Amen? Di ba? Kasi bakit? May sweldo o wala, go! Amen? Yan ang tunay na naglilingkod sa Panginoon. Maulan man o mainit, diretso sa cell group. May pera o wala, punta sa gawain. No? Tagtuyot at tagulan. Tagtutom at tagbusog. Diretso sa paglilingkod sa Panginoon. No? Yan ang mga buhay mananampalataya. Kaya, mga kapwa workers, I salute everyone. No? I salute you. Talagang proud na proud po ako sa inyo. Kina Ate Perly, kina Ate Arlene, kina Pastora Carol, Brother Pax, kina Ate Rob, sa lahat po sa inyo, talagang kita ko po yung pagmamahal nyo sa ating simbahan. Na kung saan tayo ay pinili ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon para paglingkuran ang iglesia na ating kinabibilangan. No? Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahan tinanggap ninyo sa ikakapanginabang ng lahat. Take note of this, ha? Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa inyo ng Diyos upang ang lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen? So, mga kapatid, kung kaya mong mangaral ng salita ng Panginoon, pagbutihin mo. Kung kaya mong magwalis dito sa church, pagbutihin mo. Kung kaya mong magbigay, pagbutihin mo. Kaya mong tumugtog, pagbutihin mo. Gawin mo ng buong puso, hindi para sa tao na naglilingkod, kundi para sa Panginoon. Malinaw po? Malinaw po yun? No, kasi hindi lahat tayo rito paparehas. Kanina pinatayo ko rito si Ate Mick, tapos si Kuya Jen. Amen? Merong katangian si Ate Mick na wala si Kuya Jen. Pero may katangian si Kuya Jen na wala si Ate Mick. Kahit si Brother Alex, kahit si Ate Langlang, yung asawa ko, si Ate Pay, si Ate Rob, Nanay Paz, lahat tayo magkakaiba. Pero nagpapaksyon ang isang church dahil sa pakikiisa natin sa iglesia at kumikilos tayo ng iisa ayon sa ikaluluwa natin ng Panginoon. Amen? Pagbutihin natin. May kakayahang mangaral, pagbutihin mong mangaral. May kakayahang magbigay, pagbutihin mo ang pagbibigay. May kakayahang kang maglinis, pagbutihin mo ang paglilinis. No? At ako ay naniniwala na hindi lahat ng pagkakataon mananatili ka sa ganyang kalalagayan. Magtataka ka na lang, pag isang araw, pag buong puso ka talagang naglilingkod sa Panginoon, na i-bless ka ng Diyos ng sobrang-sobra. Ha? Higit pa sa desiring ng puso, sapagkat ang blessings ni Lord hindi natatapos. Na generation to generation, hindi yan natatapos. Pagbutihin natin ang maglingkod sa Panginoon. Last, mga kapatid, protect your church. Amen? Sino rito yung gustong protektahan ang simbahan? Amen? So, protect our church. Alam niyo mga kapatid, Jesus said to Peter, Peter, do you love me? Ilang beses sinabi ng Panginoon kay Peter. Kung ilang beses niya sinabi kay Peter,
Sabi ni Peter 3 times. Sabi ni Peter, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo po na mahal ko kayo. Ang gustong sabihin, ang gustong i-point ng Panginoon kay Peter, Peter, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa salita mo, gusto kong alagaan, protektahan ang aking mga tupa. Ang gusto ko, Peter, gawin mo. Protektahan mo ang aking mga tupa, protektahan mo ang aking mga kawan, sapagkat ako'y aalis na at ikaw na ang mamamahala sa kanila. Tayo po ba ay mabuting katiwala sa Panginoon? Tayo po ba, kaya po ba nating protektahan ang iglesia na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Nung si Nehemiah, mga kapatid, tinipon niya sa bahayan ng Israel habang si Sanballat na kung saan pilit niyang sinisira yung vision ni Nehemiah na ibinigay ng Diyos sa kanya, na habang sila ay naggagawa ng pader sa kanilang bayan. Mga kapatid, grabe yung pinagdaanan nila, na habang sila ay kumikilos, sasaayos nila ang mga bagay-bagay, meron silang hawak na sandata. Dahil sa pangunguna ni Sanballat na mahigpit na kaaway ng mga Israelita. At that time, mga kapatid, pero sabi ni Nehemiah, hindi ako matitinag sapagkat the Lord is with me. Kung hindi man ako kayang protektahan ng mga tao ko na gumagawa ng mga pader sa pinapagawa ko para maprotektahan ang bayan ng Israel, kayang-kaya akong ipaglaban ang Panginoon. Sapagkat ang revelation na ibinigay ng Diyos kay Nehemiah, mga kapatid, grabe. Kaya pala pinagawa ng Diyos yung pader kay Nehemiah dahil at that time, napakaraming mga Israelita ang nagsuksok sa anumang panig ng mundo at gustong gawin ng Panginoon sa pamamagitan ng pader na yon, simbolo ng proteksyon, simbolo ng pagdepensa sa kaaway, at isa pa sa revelation ni Lord kay Nehemiah, na pag nagawa ang pader na yon, syempre secured sila. Maraming mga Israelita na babalik dun sa kanilang bayan at sama-sama silang pagpupuri sa Kanya. Amen? Eto, yung church natin, mga kapatid, totoo lang, parang ganun lang din kay Nehemiah. Bakit? Ako naniniwala, pag nagawa yung taas, yung mga kaanib natin dito, na wala, nasa sa ibang simbahan na pumanig sa makabilang wag buhay, ha? Wag buhay. Na sa makabilang dako, no? Malalaman nila balang araw. Oo. Andun sila. Parehas lang tayo ng pinapaniwalaan. Pero malalaman nila balang araw na mas malapit ang tinig ng Diyos sa kaniyang mga anak sa door of faith anuling. Bakit? Dahil ipapakita ng Diyos ang mga himala na gagawin niya sa atin bilang isang katawan. Amen? Kaya-kaya ba natin i-claim yun? At parang ganun-ganun kay Nehemiah na maraming mga taga dito na sa mga bilangdamo na napupunta rito at sama-sama tayong magpupuri at maglilingkod sa Panginoon. Amen? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, ito ang dito na po ako magtatapos. As one church, mga kapatid, lagi nating tatandaan, hindi porke katawan tayo ng Panginoon, hindi porke we are as one, as family, hindi porke mga banal ang andito sa loob ng simbahan, mga kapatid, hindi na kumikilos ang kaaway. Alam niyo po ba, mga kapatid, may mahigpit na bilin si Jude. May mahigpit na bilin si Jude. Ang sabi ni Jude, sa aklat ng Jude chapter 1 verse 3 hanggang 4, mga kapatid, na minamarapat ko dapat na isulat at ipahatid sa inyo ay patungkol sa kaligtasan at biyaya ng Diyos. Pero mahigpit kong ipinagbibilin sa inyo na nasa sa loob na
ng iglesia ang mga kaaway. Naririnig niyo po ako? Naririnig niyo po ako? Bantayan natin ang ating sarili, mga kapatid. Hindi natin alam na mali na pala ang ginagawa natin. Marami na palang gustong sumira sa iglesia na kung saan ang Diyos ang may akda. Mga kapatid, we need to protect our church. Amen? Sapagkat ang sabi sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 9 hanggang 10 na tayong lahat ay pinili ng Diyos na kabilang sa mga maharlikang lahi. Na tayong lahat ay pinili ng Diyos na kung saan tayo ay mga pari. Tagapaglingkod tayo ng kataas-taasang Diyos. Tagapaglingkod ng mga pangyarihang Diyos. Sabi sa aklat ng 1 Peter chapter 2 hanggang 9 hanggang 10, mga kapatid. So, don't seek perfect church. Don't seek a hope for a perfect God. Amen? Don't seek a perfect church. Walang perfectong simbahan. Hanapin mo ay ang isang tahanan na kung saan meron tayong perfectong Diyos. Amen? Amen. Amen? Mga kapatid, katulad